Bagong utos ani Kristo, pag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't, kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Alam ho ninyo, parang itong araw na ito ay tunay na napakasaya, no? Lalo-lalo na ho kaninang umaga ay sinundo na ho natin sa Quiapo Church ang imahe ng Pong Nazareno para sa kanyang unang istasyon. Dahil dalawa ang kanyang magiging istasyon dito sa Liberisa, Malate. Ang una ay sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya kasama ang banda, no? Nandun ang ating mga FAR volunteers, nandun ang mga ihos mula sa iba't ibang grupo dito sa Malate, sa Leverisa, nandun po ang ating PPC President, mga tauhan din ng Bangko Sentral, kasama tayo at ibang mga lingkod ng simbahan. Alam niyo ho yung papunta, talagang napaka-festive. Hanggang sa pagpasok ko namin sa Bangko Sentral, mukhang pinagbigyan naman ho sila dahil bumaba sila at sinalubong nila hanggang sa makapagdaos ng misa. Ngayon po, bago magmisa, tinext ako ni Tita Liz, yung in charge father, ang haba pa rin po ng pila. At wag ko kayong mag-alala, ilang oras na lang bukas, dito naman siya pupunta. Pagkatapos ng farewell mass bukas, dito naman ang punta sa kanyang ina ng ating Pong Jesus Nazareno. Alam mo ninyo, sa daan, nakakapangilabot tignan yung mga kahit ordinaryong tao ay iniiwan yung tinda nila, yung motor ng kanilang delivery, at lalapit po dun sa imahen para magbato ng kanilang towel.
Yung isa, muntik na mahagip yung mukha ko talaga eh. Ang masaklap, sombrero yung binato, hindi po panyo, no? Para ipahid. Para silang nakatingin, parang nakakita sila, parang nakita na nila ang hinahingi nila, ang hinahanap nila, ang kinakailangan nila. At bukas, hanggang linggo, pagmamasdan natin dito ang mukha ng Poong Nazareno. At pag pinagmasdan mo siya, sigurado ako, makikita mo ang matagal mo nang hinahanap. Amen? Sa mukha ng Poong Jesus Nazareno, siya ang tunay na hinahanap ng puso mo. Kung marami kang mga parang kulang sa buhay, akala mo, pag sumweldo ka, yun na, ilang hikap mo lang, ubos na yan. Yung pag nabili mo na, yung pinapangarap mo, ilang taong lang yan masisira din. Pero pag nakita mo sa Poong Jesus Nazareno, sa anak ni Maria, pag pinagmasdan mo siya, pag hinanap mo siya, pag natagpuan mo siya, yun na. Ang ganda ho ng patron ng santong pinagdiriwang natin ngayon, si San Antonio de Padua, isa sa mga kilalang santo. Alam nyo, siya ay naging Agustinian friar bago niya makilala ang mga misyonerong Franciscano papuntang Morocco. 10 taon siya na naging Agustinian hanggang sa siya ay pumasok sa Franciscan. At doon siya naging kilala dahil sa kanyang mga pagsermon. At yung sermon niya, alam nyo, hindi matataas, hindi mahirap intindihin. Mga simple lang, mga ordinaryo lang. Kaya nga marami ang naaakit din sa kanya. Sapagkat sa kanyang kasimplihan ng pananalita, natagpuan nila ang hiwaga ng Panginoon. Naunawaan nila ang hiwaga ng Panginoon. Live a simple life so that others can simply live. Huwag mong pahirapan ang buhay, lalo na ang buhay ng iba. Live a simple life. Simple, not sinful. Simple life so that others can simply live. At isa pang kilala si San Antonio, alam na alam natin yan. Si San Antonio ang patron ng mga nawawala. Alam niyo ho yun? Pag may nawawala ka daw na bagay, tawagin mo si San Antonio. Tutulungan ka niya. Ako nung nag-aaral ho ako. Totoo po yan, napatunayan ko yan. Pag may nawawala kang gamit, San Antonio, tulungan mo ako. Huwag mo lang siyang mamadaliin. Bigyan mo naman ng oras. Makikita mo rin. Kaya nga pag may tao kang ayaw mong makita, huwag mo siyang tatawagin. Makakasalubong mo pa. Pero sa tulong niya, natagpuan ng mga tao ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin araw-araw, kahit na habang tumatanda daw ko minsan, na-insecure na tayo. Lalo na pag nakikita mo na yung mga mas bata sa'yo. Mas marami ng alam, mas marami ng kaya. Huwag mong ipagpapalit ang kasimplihan ng kabutihan mo sa kayamanan ng mundo. Continue to live a simple yet good, right, and beautiful life. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, pinahahalagahan ng Diyos ang lahat ng simpleng bagay na mabuti at tama mong ginagawa. Huwag mong panghihinayangan. Huwag mong ipagdadamot. Continue to live a simple life so that others can simply live.